Samantala, alamin naman natin ang update ng NDRRMC sa naranasang pagbaha kahapon sa ilang lugar sa Metro Manila. Naroon ang ating kasamang si Aya Macalma, magulat ng live. Magandang hapon sa iyo, Aya. Magandang hapon sa iyo, Princess. Sa malakas nga ng buhos na biglang pagbuhos ng ulan kahapon, wala naman naiulat na nasawi o sugatan sa Metro Manila. Yan ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Maliban na lang sa naitalang stranded na mga pasahero kahapon sa Maynila, Quezon City at Makati. Ayon kay Major Ray Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC, kaagad naman nagpadala ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ng mga 6x6 trucks upang magbigay ng libreng sakay sa mga stranded na pasahero. Bukod dyan, marami ring eskwelahan sa Maynila ang kaagad nagkansela ng kanilang klase matapos bumuhos ang ulan kahapon. At hanggang ngayong araw ay may mga eskwelahan sa Maynila at government offices ang walang pasok. Maging si Cebu Princess at Sarangani Province ay nakaranas rin ng malakas na ulan na kung saan mayroon ilang lugar ang binaha na nagresulta na nagkansela ng klase sa ilang eskwelahan sa Cebu. Umapaw naman ang isang creek sa Sarangani dahilan sa paglikas ng ilang residente, habang 3 domestic flights naman ang nagkansela. At 4 na domestic at isang international flight naman ang na-divert kahapon sa Clark Air Base Field, Pampanga dahil nga sa sama ng panahon. Sa Davao del Norte, Santo Tomas, isang ang naitala dakong 3:00 nga ng hapon kahapon at hanggang sa ngayon ay bine-verify pa ng NDRRMC kung may mga naiulat tayo na nasawi o sugatan sa insidente. At pakinggan naman natin ang bahagi ng aming panayam kay Major Ray Balido. At Princess nga, kukumpirmahin ko nga ang NDRRMC din nagpadala na rin ng tulong sa lumubog nga na barko sa vicinity ng Claveria at Burias Island sa Masbate. At narito ang iyong bahagi ng aming panayam kay Major Ray Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Truck, yung 6x6 truck, at saka iba pang sasakyan na pwedeng sakyan ng mga na-stranded dahil nga doon sa pagbaha. May a number, hindi natin mabilang, pero yun, sapat yun para sakyan ng mga na-stranded dahil dun sa baha. Sir, meron tayong nai-report na nag-cancel daw ng mga flights, even yesterday, tapos yung mga klase. Yes, na-monitor din natin yung tulad ng UST, no? Nag-cancel sila ng classes o levels at ibang tanggapan ng pamahalaan dyan sa bandang yung mga kung saan may baha tulad ng Espanya, nag-cancel ng klase office hanggang kaninang umaga, hindi nila nilift yung kanilang suspension. Sir, kamusta naman sir, may mga casualties ba tayo na report, sugatan dahil sa mga incidents, sa mga pagbabaha? Dito sa Metro Manila ay wala naman tayong naiulat na nasawi o nasugatan man. Pero some parts sa Mindanao, may inaalam pa tayo, may mini-monitor po tayo. Nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga regional offices kung may mga naiulat sila at inintay natin yung kanilang report na darating. At Princess, yan po ang bahagi ng aming panayam kay Major Ray Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC. At hanggang sa ngayon nga, ang NDRRMC ay patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Hindi lang dito sa Metro Manila at maging sa ilang kalapit na probinsya na na apektado pa rin ng sama ng panahon na ating nararanasan. Kaya naman patuloy din tayong magbibigay ng impormasyon kung meron tayong maibibigay na report sa mga insidente na mangyayari sa loob ng 24 oras dahil nga sa habagat. Princess? Maraming salamat sa iyo, Aya.